Pwede po ba mag-request ng ibang taga-makeup? Gusto ko kasi yung may pakontour saka di masyadong maputla. Siyempre, bago tayo mag-explain o magpaliwanag ng mga nagiging karanasan natin sa loob ng morgue o yung tinutukoy niya na pag-makeup, intro muna tayo. Yan, kamusta kayo mga kamorgue? Muli ay gagawa tayo ng video at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-makeup ng patay. Muli ang tanong niya kung pwede mag-request ng ibang taga-makeup sa patay. Yes po, siyempre pwede yon. Pwede na halimbawa ay yung kamag-anak ang mag-makeup doon sa kaanak nilang namayapa or meron talaga silang kilala na marunong mag-makeup at yun ang pag-makeupin nila sa namayapa. Pero ganito yan mga kamorgue, mayroong good side tinatawag at meron din namang bad side sa ganyang mga senaryo. Ano yung good side? Siyempre na pagbibigyan natin yung mga kaanak ng namayapa para masunod yung gusto nila. Ano naman yung tinutukoy kong bad side? Ang nagiging problema po kasi kapag yung kaanak ng namayapa ang nagme-makeup doon sa patay, ang nagagawa nilang style ay yung pag-makeup sa buhay. Bakit magkaiba ba yun? Mayroon din naman talagang kaibahan yung pag-makeup sa buhay at pag-makeup sa patay. Ano yung nagiging kaibahan? Ito ipaliliwanag ko po sa inyo. Sa magme-makeup kasi ng buhay, kaunting liquid foundation or sabihin na nating cream pa man yung ginagamit nila, ay kaunting pahid lang pwede nang ikalat sa buong mukha. Na talagang naaayos agad, diba? Pero pagdating po sa patay, hindi po pwede na manipis lang ang ilalagay nating foundation sa patay. Ngayon, marahil ito ang tanong ninyo, bakit nga ba kailangan makapal yung nilalagay na foundation sa patay? Ikaw kaya ang ilagay sa loob ng kahon na alam mong napakainit, kahit naka-makeup ka ng sobrang kapal, sigurado, ewan ko na lang kung hindi maghulas yung mukha mo. Biro lang. Pero isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit kinakapalan yung makeup ng patay. Dahil sa sobrang init sa loob ng ataol, madaling humulas o madaling ma-fade yung makeup ng patay. Kaya kinakailangan talaga na makapal ang foundation. Pero syempre, hindi naman yung talaga sobrang kapal na halos hindi mo na makilala yung namayapa. Dumedepende ka pa rin sa magiging ayos o sa magiging natural na itsura nung patay. Doon naman tayo sa sumunod na sinabi niya na gusto ko kasi yung may pakontour saka di masyadong maputla. Alam niyo mga kamorgue, sa totoo lang, kami mga embalmer ay hindi naman ganun karami ang kaalaman patungkol sa pag-makeup. Lalo na yung mga iba-ibang diskarte kung papaano mo mapapaganda talaga o may aayos yung itsura ng isang tao, di ba? Meron na nga tayong tinatawag na contour para makita yung talagang hubog ng mukha, di ba? May ganun eh. May tinatawag pa tayong nose line na ginagawa para makita naman yung tangos ng ilong. Pero kung pangu ka, huwag ka nang umasa. Hindi, joke lang. Pero ayun nga mga kamorgue, ako bilang embalmer, syempre may mga nagiging pasyente tayo na mayroong kaanak na talagang ganun ang gustong gawin. Kaya kahit papaano ay nanood tayo, syempre alam niyo na sa mga tutorial kung papaano ang ginagawa sa paglalagay ng contour, nose line at para talagang maging natural yung itsura nung binabalsa mo natin. Pero syempre sa ibabaw ng lahat, kung ano pa rin ang gusto ng pamilya, halimbawa gusto nila na kaanak nila ang mag-makeup doon sa namayapa, wala tayong magagawa. Yun ang susundin po natin. At yun, isang mabilisan lang naman na pagpapaliwanag ang gusto kong maibahagi sa inyo. At huwag kayong mag-alala, basta ako mag-makeup sa inyo, may kilay goals tayong tinatawag at yun ang gagawin ko sa inyo. Yo, maraming salamat sa suporta ninyo. Kaya ko rin naman mag-nose line at contour. Alright. Ingat kayong palagi mga kamorgue.